Hello mga ka-recap! Ngayong araw na ito ay ikwekwento ko sa inyo ang movie na pinamagatang The Aftermath. Sa simula ng kwento ay makikita ang tatlong lalaking ito na nagchichismisan habang naglilinis ng bahay na pinangyarihan ng isang kalunos-lunos na pangyayari. Ang dating may-ari ng bahay ay isang mag-asawa na kung saan pinatay ng lalaki ang kanyang asawa dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Isa sa mga lalaking naglinis ng bahay ay may asawa na fashion designer. Ang pangalan niya ay Natalie, at ang kanilang relasyon ng kanyang asawa ay hindi maganda dahil si Natalie ay nagloko sa kanyang asawa noon. Dahil dito sila ay palaging nagpupunta sa isang marriage counsel para magpatulong sa pag-aayos ng kanilang pagsasama. Isa sa mga naging payo sa kanila para maging maayos ulit ang kanilang relasyon ay lumipat ng bahay. At dahil si Kevin ay napakatalinong nilalang kaya naman naisip niyang what if doon kami tumira sa bahay na may nangyaring hindi kaaya-aya kasi mas ok doon tumira kesa sa normal na bahay. Kaya naman kinausap ni Kevin ang may-ari ng bahay na kanilang nilinisan na kung saan may nangyaring krimen na kung pwede nilang bilhin ng kanyang asawa ang bahay. Nang umuwi siya ay sinabi niya kay Natalie na nakausap na niya ang may-ari ng bahay at dahil sa gusto nga niyang tumira doon sa bahay na yun ay hindi niya maintindihan kung bakit nagalit ang asawa nang sinabi niya yun. Hindi niya maintindihan na kaya nagalit si Natalie, ay dahil hindi daw siya kinausap bago magsabi sa may-ari pero dahil gusto din ni Natalie ng konting excitement kaya naman kalaunan ay pumayag din naman siya na tumira doon. Kinabukasan ay pumunta sila para makipag-usap sa may-ari ng bahay at todo convinced na kung pwede sila na lang ang bibili ng bahay sa murang halaga. Dahil sa may malagim na nangyari sa bahay na yun ay wala nang may nais na bumili noon na iba dahil sino nga ba naman ang gustong tumira sa bahay na may kalunos-lunos na nangyari maliban sa mag-asawang nagko-convince sa kanya ng mga oras na yun kaya naman pumayag ang may-ari ng bahay na ipagbili ito sa kanila. Dahil dito sobrang natuwa ang mag-asawa dahil makakapagsimula na sila ng panibagong buhay. Lumipat sila kagad kinabukasan at kasama nila sa paghahakot ng gamit ang kapatid ni Natalie na si Danny. Pilit na sinasabi ng kanyang kapatid na pwede pa daw silang mag-back out sa pagtira doon dahil nakakatakot daw tumira doon dahil nga sa malagim na sinapit ng mag-asawang tumira doon pero dahil positive thinker si Natalie ay binaliwala lang niya ito. Habang sila ay nag-uusap todo tahol ang aso nilang si Odie sa may hagdan na parabang may nakikita ito. Kaya naman tiningnan ito ni Natalie at nakitang lagayan pala ito ng mga damit. Napansin din nila ang isang kalmot sa may dingding kaya mas lalong tumayo ang mga balahibo ng kapatid niyang si Danny at pinilit ulit siyang wag nang tumira doon pero hindi pa din ito pinansin ni Natalie. Nang gabing yun nang matutulog na sila, ay bumaba si Kevin dahil tahol ng tahol ang aso nilang si Odie at insip na iihi daw ito. Nang paakyat na siya ay tumahol ng tahol si Odie na parang natatakot pero dahil hindi mahilig mag-overthink sinabi niyang wag kang maingay Odie. Guni-guni mo lang yan. Pero hindi niya alam na may aninong gumalaw sa likod niya na hindi niya napansin. Pagbalik niya sa kanilang kwarto ay tinanong siya ni Natalie kung umihi daw ba siya sa banyo nila pero ang sabi niya ay hindi kaya naman sinabi ni Natalie na may ibang tao daw dahil may nag-flush daw ng toilet. Nang tingnan nila ang kanilang banyo at hindi man lang nila naisip na buksan ang ilaw ay wala silang nakitang tao kaya naman inisip na lamang nila na baka naninibago lang sila dahil unang gabi nila dun sa bahay na yon kumbaga namamahay lang. Makalipas ang ilang mga araw ng pananatili nila dun, ay marami silang mga napapansing mga kababalaghan. Ang kadalasang nakakapansin nun ay si Natalie na palaging nasa bahay nila dahil dun siya nagtatrabaho bilang fashion designer. Minsan ay napapansin niyang bigla-bigla na lang bubukas ang pinto sa may hagdan nila. O di kaya bigla na lang may mawawalang gamit nila tapos makikita na lang sa ibang lugar. Pero dahil hindi naman sila madaling mag-overthink, ay inisip lang nila na dahil lang ito sa pagod at stress. Palagi din silang nakakatanggap ng kung ano-anong mga parcel na in-order gamit ang kanilang account. Pero dahil hindi nga naman daw sila overthinker at judgmental, kaya inisip lang din nila na glitch lang o pagkakamali lang sa system kaya ganon. Isang araw ay napag-isipan ng kapatid niyang si Danny na makipag-dinner kasama ang kanilang estranged mother at doon gaganapin sa bahay nila Natalie. Nang gabing yun ay pumunta ang kapatid niyang si Danny sa bahay nila Natalie para pakainin ang aso nilang si Odie at para na rin makapaghanda sa dinner nila kasama ang kanilang nanay. Pagdating ng kapatid niya doon, ay luminga-linga muna siya pero hindi niya man lang naisip na buksan ang ilaw kaya nang nilapag niya ang susi niya ay nahulog ito sa kanya palang pinailaw yung lampshade pero hindi niya pa din kinuha ang kanyang susi na nasa sahig kahit nahulog na. Saka siya pumunta ng kusina para ilapag ang kanyang mga pinamili. Saka siya pumunta ng kwarto nila Natalie para magsukat ng damit nito. Habang nagsusukat siya ay tumunog ang kanyang cellphone dahil tumatawag si Natalie. Pero hindi niya sinagot ang tawag at tinapon lang ang cellphone niya sa kama. Nang biglang marinig niya na tumahol si Odie kaya naman bumaba siya para tingnan ito. Nang bumaba siya nakita niyang nakahiga ito kaya naman hindi niya na lang ito nilapitan. Nang paakyat na siya ay narinig niyang bumukas ang gripo kaya naman tingnan niya ito at sinara.
Pagtalikod niya ay nabuksan ulit ito, kaya naman agad-agad niyang kinuha ang kanyang bag at nang kukunin na niya sa sahig ang susi niya na hindi niya pinulot nang nahulog ay wala na ito sa sahig. At dahil sa hindi ko malamang dahilan ay hindi pa siya lumabas ng bahay na yon. Talagang tinawag pa niya ng tinawag ang asong si Odie kahit alam niya sa sarili niya na natatakot na siya sa nagyayari. Nang bigla na lang marinig niya ang cellphone niya na may tumatawag sa kalang niya na alala na iniwan niya pala ito sa ibabaw ng kama. Kaya naman umakyat pa talaga siya para kunin ang cellphone na wala na doon sa kama nila Natalie. Pagkapasok niya sa kwarto ay may narinig siyang parang may paakyat sa hagdan kaya naman sinarado niya ang pinto at hinintay muna niyang gumalaw ang doorknob bago pumunta sa CR para magtago. Nang nasa CR na siya hinintay ulit niyang gumalaw ang doorknob bago magtago sa may mga damit. Nang nagtatago na siya doon hindi siya tumahimik. Maingay ang kanyang paghinga na kinailangan niya pang takpan ang kanyang bibig para hindi marinig ng kung sino mang humahabol sa kanya. Kaya naman bigla-bigla na lang bumukas ang mga damit at hinugot siya. Pagdating nila Natalie sa bahay nila, ay hinanap nila si Danny pero walang bakas na pumunta doon si Danny kaya naman nagalit si Natalie pero kinalma siya ni Kevin. Habang nagdi-dinner sila kasama ang nanay niya, ay hindi nakikinig si Natalie at panay ang text sa kapatid niya kung pupunta daw ba ito. Kahit okay naman ang kwento ng kanyang naani, ay parang naboboard si Natalie at pilit naghahanap ng away. Kaya naman nang mabanggit ng nanay niya ang pangalan ng boyfriend nito ay tila nagpanting ang tenga ni Natalie at inaway na ang nanay niya. Dahil dito nagkasagutan sila ng nanay niya. Habang nag-aaway sila ay may narinig silang nabasag sa labas kaya nang tingnan nila ito ay nakita nilang binasag ang coach nila at sinunog. Nang mag-report sila sa pulis ay tinanong sila kung may kaaway daw ba sila na pwedeng gumawa nun o kung meron ba silang mga napapansing kakaiba pero ang sagot nila ay wala. Kalaunan ay namatay ang kanilang asong si Odie dahil sa poisoning sa kanyang katawan. Nang gabing yun, habang sila ay natutulog bigla na lang gumalaw ang doorknob ng kanilang pinto, at parang may gustong pumasok. Nang tingnan nila, ay wala namang tao. Agad din nila itong nireport sa pulis, pero wala namang nakitang tao ang mga pulis. Nang gabing yun, habang nasa trabaho si Kevin ay bigla na lang nakarinig ng kaluskos si Natalie, kaya naman tumawag siya sa 911 at nang hingi ng tulong pero nakita niya na dahil lang pala yun sa hangin, kaya naman hindi niya natinuloy ang paghingi ng tulong. Nang maibaba niya ang tumawag ay makita siyang nakatayong tao kaya naman tumakbo siya papunta sa kanilang kwarto at nilock ang pinto saka siya tumawag ulit sa 911. Habang tumatawag siya ay nakita niya ang anino ng humahabol sa kaya sa loob ng pinto nila kaya naman binuksan niya ang pinto pero may nakaharang na bookshelves. Dahil sa takot ay lumabas siya sa terrace nila at nang malapit na yung humahabol sa kanya ay tumalon siya sa swimming pool na nakita naman ni Kevin kaya tinulungan siya. Nang makarating ang mga pulis at nang tiningnan sa CCTV, ay wala ulit silang nakitang tao kaya inisip nila na baka nagpanggap lang si Natalie o di kaya ay nasisiraan na siya ng bait. Iniisip din ni Kevin na baka nakikipagkita na naman si Natalie sa dati niyang kabit kaya nauwi ito sa kanilang away. Habang sila ay nag-aaway si Kevin ay biglang nahimatay sa daan at nalaman na lang nila na napoison din ito at matagal nang nasa kanyang katawan ang poison kaya naman pinaghinalaan ng mga pulis si Natalie na siyang may pakana ng lahat. Dahil dito naisipan ni Natalie na bumili ng kamera para ma-record ang lahat. Nang makauwi na si Kevin galing sa ospital, ay hindi na siya kumakain ng mga niluluto ni Natalie at umaalis kagad. Nang gabing yun ay inatake si Natalie ng isang lalaki dahil akala nito na naghahanap siya ng makakasama sa gabing yun. Nagpambuno sila ng lalaki hanggang sa masaksak niya ito ng gunting. Nalaman na lang nila na ang salarin pala sa pambabasag ng kotse nila noon at ang pagpunta ng lalaking yun na umatake kay Natalie sa bahay nila ay ang asawa ng binilhan nila ng bahay. Dahil dito nagalit si Kevin at sinabing ito din siguro ang may pakana ng panglalason sa kanya at sa mga kababalaghang nagaganap sa bahay nila pero sinabi ng pulis na hindi daw ito umamin sa panglalason at sa pananakot sa loob ng bahay nila. Dahil sa nangyari ay nagkaayos ang mag-asawang Natalie at Kevin pero sinabi ni Natalie ng gabing yun na kung pwede ay hindi daw muna sila magkita. Kinaumagahan habang nasa klase si Kevin ay nakatanggap siya ng text mula kay Natalie na wag daw muna siyang umuwi sa gabing yun. Samantala, sa bahay nila ay kakagising pa lang ni Natalie na good mood. Naisip niyang mag-celebrate kaya naman nagbukas siya ng wine para sa kanilang dalawa ng asawa niya. Nakatulog siya sa sofa nila at nakita niyang gabi na kaya naman napagpasyahan niyang maligo muna. Habang naliligo siya ay tumawag siya sa kanyang asawa at sinabing umuwi na. Na-confuse naman si Kevin kung bakit pinapauwi siya nito dahil kakatext lang nito kanina na sinasabing wag muna siyang umuwi. Kaya naman tinawagan niya ang asawa at sinabing akala niya hindi siya pinapauwi ngayong gabi. Sinabi naman ni Natalie na wala siyang sinend na text. Kaya naman sinend ni Kevin ang screenshot ng text niya at nagulat si Natalie. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto nila at kinuha ang kamera na nilagay niya doon.
Nang tingnan niya ang video sa kamera, ay nakita niyang habang natutulog siya ay may biglang lumabas na tao sa ilalim ng kama nila at kinuha ang cellphone niya saka bumalik sa ilalim na kama niya. Habang titingnan niya ang video ay biglang bumukas ang pinto sa may hagdan at nang lumingon siya ay tinakpan nito ang ilong niya dahilan para siya ay mahimatay. Nang magising siya ay nakita niyang nakagapo siya. Nakita din niya ang mga litrato ng dating nakatirang mag-asawa doon pati na din ang litrato nila ng kanyang asawa. Bigla naman niyang naintindihan na ang lalaking naggapo sa kanya ay ang kabit ng dating may-ari ng bahay na yun. Naintindihan na din niya na ito ang pumatay sa dating mag-asawa at ngayon ngay sila naman ng kanyang asawa ang next target nito. Ang lalaking ito ay nakatira pala sa loob ng kanilang bahay nang hindi nila nalalaman. May koneksyon din ito sa mga kamera sa bahay, kaya naman nakikita sila nito. Nang makita niya ang asawang si Kevin ay naisip niyang papatayin ito ng lalaki habang siya ay papatulugin, kaya naman kinumbinsi niya ito na kunwari ay kakampi siya nito kaya naman iniwan siya nito nagising siya. Nang nasa loob na ng kwarto si Kevin, inakala niyang asawa niya ang nasa kama at natutulog kaya naman humiga din siya pero may nahawakan siyang basa at nang tingnan niya ito ay nakita dugo pala yun. Nang tingnan niya kung sino yung nasa kama ay ang nawawala pala nitong kapatid na si Danny. Inaamag na ang katawan nito. Sakto namang natanggal na ni Natalie ang busal sa bibig niya kaya naman nakasigaw siya para balaan si Kevin na nasa likod niya ang lalaki. Nagpambuno sila pero nananaknout pa rin si Kevin ng lalaki. Si Natalie naman ay nakalabas na sa may hagdan at nagtago sa kanyang mesa. Nang mahuhuli na siya ng lalaki, ay nahablot niya ang kanyang light at pinailawan ang mata nito. Nasilaw ito ngunit agad nakabawi dahilan para maabutan siya at machoke. Buti na lang at natulungan siya ni Kevin dahilan para mapatay nila ang lalaki. Saka lamang ulit dumating ang mga pulis nang tapos na ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit na movie recap. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang i-share, like at subscribe sa aming page para updated ka palagi. Hanggang sa muli, paalam.